Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto, yung pinupulaan nila at sinisira-siraan nila mga kababayan, mas maganda pa nga ata yung ginagawa. Eto, hindi siya pinagtatanggol ko, si Martin Romualdez, pero etong kanilang gagawin na ito mga kababayan, etong itinutulak niya na ito, napakaganda nito. Bakit? Kasi mawawala yung mga sinasabing di umanong traidor dito sa PCG mga kababayan, o yung mga makapili kung sakaling may isa sa katuparan etong gustong mangyari nitong si Romualdez na itulak ang modernisasyon dito sa PCG. Kasi kailangan na talaga mga kababayan na baguhin ang PCG. Kailangang tanggalin yung mga makapili dyan at palitan ng bago na tapat sa Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, ito basahin natin itong galing sa Abante, una sa balita. Sabi po kasi dito mga kababayan, eto Romualdez itinutulak modernisasyon ng PCG or Philippine Coast Guard. Sabi po dito, pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang isang grupo ng mga kongresista sa paghahain ng panukala na naglalayong gawing moderno ang Pilipinas Coast Guard. Coast Guard or etong PCG. Sa panukalang PCG Modernization Act or House Bill 10195, iginiit ng mga kongresista ang pangangailangan na mapalakas ang kakayanan ng PCG na makapagsagawa ng epektibong operasyon sa nakakasaklawan nito. Mga kababayan, napakaliwanag naman po ng sinasabi dyan. Sabi pa dito mga kababayan, the PCG is not merely a maritime law enforcement agency. Its various function cover maritime safety, security, environmental protection, as well as search, rescue, and disaster response ayon sa explanatory note ng panukala. Mga kababayan, kasi nga, eto para sa akin, hindi lang mapapalakas etong PCG mga kababayan at hindi lang mas matuturuan pa ng mas magagandang diskarte mga kababayan. Kung hindi, mababago rin etong PCG kung sakali na maisusulong at magtatagumpay etong si Romualdez mga kababayan na imoderno etong PCG mga kababayan. At hindi lang yon, dapat nga ang gawin din nila mga kababayan, eto opinion ko lang to mga kababayan, dapat ang gawin nila yung mga nakalagay sa kanilang record ng mga makapili, mga kababayan, dapat tanggalin na nila yan. Dapat paltan na nila ng bago na ang nais talaga at ipinaglalaban mga kababayan or yung katapatan ay nasa bansang Pilipinas, hindi nasa bansang kalaban ng Pilipinas. Dapat ganun mga kababayan. Ano po yung gawin nila? Kung sakali na baguhin nila etong PCG, tanggalin na nila yung mga taong makapili, mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin, eto, sa ilalim ng panukala hahatiin sa apat ang modernisasyon ng PCG, ang pagpapalakas ng mga response bases ng PCG, pagtatayo ng mga instrukturang kailangan nito, pagbili ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid para sa mga operasyon nito, at mga pagpapalakas ng mga posibilidad ng ahensya. Ang bawat bahagi ng programa ipapatupad sa loob ng 3 taon o kabuoang 12 taon. Billy Bagas, yun yung nagsulat. So anyway mga kababayan, eto napakaganda nito na madadagdagan kung sakaling may isa katuparan nito, mapalakas mga kababayan itong PCG at mabago, madadagdagan tayo ng mga bagong sasakyang pandagat. At hindi lang yon mga kababayan, mababago rin mga kababayan yung operasyon ng ahensya. Or di kaya naman, malaki din ang posibilidad na yung mga taong makapili matanggal din mga kababayan. Sana maisali din yan ni Martin Romualdez kung sakali na baguhin nila etong PCG mga kababayan. Tanggalin nila yung makapili, ilagay nila yung makapusong Pilipinas. Diba? So sabi dito, maganda po yan. Bilisan nila, pasabatas po yan. Hindi dapat tayo nabubuli ng China. Yes, kasi biruin nyo nga mga kababayan, saan kayo nagkatala? Tuwi na lamang tayong magdadala ng resupply dito sa BRP Sierra Madre, laging nahaharang. Bakit laging nahaharang? Yan yung tanong ng sambayan ng Pilipino. Kasi nga, di umano mga kababayan, mahaharang lang naman yan kung may katuktukan yung China Coast Guard
doon sa mismong Philippine Coast Guard, mga kababayan. Kasi biruin nyo saan kayo nagkatala? Magdadala tayo ng resupply, pagdating natin ng Ayungin Show, lagi may nakabantay na agad. Na talagang planado, mga kababayan, planadong-planado, yung mga pagbabantay nitong China Coast Guard. Di umano, mga kababayan, na tila parang may nagtimbre na sa kanila na may dadaan na bangka ng Pilipinas para magdala ng resupply materials or ng food resupply dito sa BRP Sierra Madre. So ngayon kung titingnan po natin, talagang may mga makapili talaga, di umano, mga kababayan, na kailangan talaga mapalitan kung sakaling masalang itong PCG dito sa modernization na ito, mga kababayan. Ano po, so anyway mga kababayan, kayo po, ano pong komento ninyo dito? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan. At pupunta na po tayo dito sa next topic pa natin. Eto, alam nyo, pagka si Atty. Claire talaga, mga kababayan, yung nagbabalita patungkol dito sa issue ng West Philippine Sea, talagang hindi may iwasan na mariltok talaga, mga kababayan, itong si dating Pangulong Duterte. Kasi biruin nyo, mga kababayan, sabi dito ni Atty. Claire, sabi niya dito, former President Duterte, why should I defend a sandbar? Bakit nabahag ang buntot mo sa China? Yan yung tanong dyan. So ngayon, mga kababayan, eto pakinggan po natin itong vlog na inilabas ni Atty. Claire, mga kababayan, at ikinikredit po natin sa kanya yan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Batas with Atty. Claire Castro, mga kababayan, subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel at gagamitin po natin itong kanilang video. I-play na po natin. Partner, sabi nga nila, ito bang deal na to? Ipinakalat nyo? In-inform nyo ba ang buong Pilipinas patungkol dito sa deal na ito? Diba? Nagtataka nga yung CFA. Diba? Bakit may ganun? Tapos, diba, sinasabi pa nga nila, partner, ito ang isang revelation, partner. Baka kasi hindi rin natin alam kung ito ay lumabas sa mainstream. Kasi lumalabas sa mga news lang, partner. Gawi tayo doon sa sinasabi mo kagabi, yung scientist na naharas sa Pag-asa. Nasa iyo ba yun pa rin, partner? Yung kahapon. Yung scientist, yung mga scientist. Ayan, pakita nga yan yung... Sakay ng mga rubber boat sumuong sa alo ng mga marine biologist at researcher ng University of the Philippines na inimbitahan ng Philippine Coast Guard at BIFAR para suriin ang lagay ng mga isda at coral sa Sandy Cay 1 at 2, ang mga sandbar malapit sa Pag-asa Island. Hindi nila alintana ang tila nakaabang ng mga barko ng China sa laot. Pasado alas 10 ng umaga kahapon nang maglayag sila kasama ang dalawang escort vessels na BRP Dato Pagbuaya at BRP Dato Sanday ng BIFAR. Pero hindi pa man kami nakakalapit sa aming destinasyon. Kita nyo. Biglang sumulpot ang barkong ito ng China Coast Guard. Kita nyo, mga kababayan, eto, hindi pa nakakalapit doon sa kanilang destinasyon pero may nakabantay na agad, may biglang sumulpot agad. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na kapag may mga makapili, talagang yung ginagawang operasyon ng PCG, mga kababayan, kasama mga media, parang nakatimbre na dito sa China Coast Guard. Kasi biruin nyo, basta sila nasulpot. Diba? Basta sila nakakasulpot agad, mga kababayan. So sa tingin nyo, kung walang spy or walang nagtitimbre dito sa China Coast Guard, makakasulpot kaya agad sila ng bastahan at mababantayan nila, mga kababayan, yung galaw ng Philippine Coast Guard? Kaya nga sabi ko, much better, mga kababayan, na kung sakaling baguhin na itong PCG, tanggalin yung mga naaalaman nila na espiya dyan sa Philippine Coast Guard or yung mga makapili, mga kababayan. So kaya ipagpatuloy pa natin. At hinarang ang mga barko ng BIFAR. Sinubukan silang iwasan ng BIFAR pero ilang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard vessel sa sinasakyan naming BRP Dato Sanday.
Kita nyo, no? Bukod sa China Coast Guard, hindi bababa sa 15 Chinese maritime militia vessels ang nakapalibot sa mga barko ng Pilipinas. Ang ilan tila ba nagkukumpulan at nakatambay malapit sa Sandy Cay 2. Pero sa dagat, tuloy-tuloy rin ang pagradyo nila para itaboy kami sa lugar. Pero sinagot sila ng BIFAR. This is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, MMOB 3002. In accordance with international and Philippine national laws, you are within the Philippine Territorial Sea in Municipality of Kalayaan. You are endangering our security. We advise to leave the vicinity immediately. Your actions will be reported and will prejudice our country's relations. Matapos ang ilang minutong habulan, narating din namin sa wakas sa mga sandbar. Agad sinurvey ng mga marine biologists ang bahura at isda sa palibot ng Sandy Cay 2. Pero hindi man kami nahabol ng mga barko ng China. Nagpadala naman ng helicopter ang Chinese Navy para i-monitor kami. Tuloy-tuloy yan sa loob ng 4 na oras. Isa ang Sandy Cay 2 sa 4 na sandbars malapit sa Pag-asa Island. Layo, Malaparaiso at tila may malapulbos na puting buhangin ang lugar. Ngunit sa malapitan, tatambad sa inyo ang mga umano'y tinambak na durog-durog at patay na corals. Grabe. Sa inisyal na pagsusuri ng mga marine biologists, malabas na kakaunti lang ang mga isda sa palibot ng Sandy Cay 1 at 2. Maging ang mga coral, unti-unti na raw namamatay. There seems to be a suggestion that these reefs are not healthy anymore. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posibleng ang tinambak lang doon ang mga durog na corals na nakuhanan noon pang Setyembre. One thing is that I find a lot of these pieces of structures and features that for me is unusual, and in my head maybe it doesn't really come from there. We need more research to really verify. Sa isang pahayag naman, tinawag na illegal ng China Coast Guard ang pagdaong ng mga Pinoy sa Sandy Cay kahit binalaan at pinigilan nila. Pero tinabla ito ng PCG. Not factual. That's another lie coming from the Chinese Coast Guard. Sa huli, matagumpay ang misyon ng Philippine Coast Guard at BIFAR. Tuloy naman ang assessment sa marine resources sa Sandy Cay 3 at Sandy Cay 4 sa mga susunod na araw. Ito ay nangyari. Pero inyo mga kababayan, yung mga teritoryo natin, tayo pa yung lumalabas na illegal. Kung iisipin nyo mga kababayan, talagang sinisiksik na sa isipan nitong mga taga-China na yung West Philippine Sea at yung mga iba pa nating nasasakupang teritoryo, mga kababayan, kanila na talaga. Kahit alam naman natin mga kababayan na naglabas na ng desisyon ng International Court na talagang pumapabor sa atin na tayo talaga nagmamay-ari nun at walang karapatan ang bansang China mga kababayan. Pero ngayon, ang lahat ng bagay mga kababayan dito sa mga ipinaglalaban nating teritoryo para pang tayo yung lumalabas na nang-aabuso sa bansang China. Diba? So ipagpatuloy pa natin. Oy, Hearts J, mega love shoutout Nangyari sa malapit sa may Pag-asa Island. Pag-asa Kasi Island, partner, tama. habang may binabasa ako dito, i-check mo din yung news mo. Tama. Ito sa may ang nakita ko dito, di ba? Oo. Ito ba yung pinag-uusapan natin, yung Sandy Cay na unoccupied na sandbar? Oo, correct. Di ba? Partner. Yan. 2017 pa lang. Sige, kung may makikita ka pang news dyan, partner, item na mababasa mo. As early as 2017, may issue na dyan. Na ito pinoprotesto na natin because that part, yung sandy bar na yan, yung sandbar na yan, na Sandy Cay, parte yan, partner, ng Pilipinas. Okay. Okay? Parte yan ng Pilipinas. Kapag ka daw, tama ba, high tide, para nawawala siya. Pero since 2017, hindi na siya, lagi na siyang nakikita yung sandbar na yan. So, parte yan at importante yan ayon din kay Justice Justice Carpio, na ang parte na yan ng Pilipinas, importante yan sa pagtataguyod ng ating soberenya. Parte yan ng teritoryo natin. Kaya nga. Under dun sa tribunal, di ba? Nananalo tayo. Yun sa... Kasi mga kababayan, ito, basahin ko ulit yung tungkol doon sa tribunal para makita ninyo.
Kasi may sinasabi dun kasi sa desisyon ng tribunal, mga kababayan, na atin talaga pati yung sa usaping lupa, mga kababayan. Ano po, eto yan. Yan. Eto yan, mga kababayan, ha. Close ko muna yung comment section natin. Yan. Eto yan, maliit lang to. Maliit lang tong anong to, yan. Pero ipinakita ko na naman sa inyo, mga kababayan, yung nilalaman niyang kanina. Sabi kasi dito, ulitin natin, nung Hulyo 12, 2016, ng arbitral tribunal na naghatol sa kaso ng Pilipinas laban sa China sa South China Sea, ay nagpasya ng labis na pabor sa Pilipinas na tinutukoy na ang mga pangunahing elemento ng pag-angkin ng China, kabilang ang 9-dash line nito, kamakailang mga aktibidad sa reklamasyon. Ito, reklamasyon ng lupa. Ito yan. Yan, reklamasyon ng lupa. Kasi mga kababayan, kung makikita nyo yung sand decay na yan, kapag ka high tide yan, mga kababayan, nawawala. Pero kalaunan, mga kababayan, hindi na po yan nawala at lagi na po yung nakaultaw. Kaya nga kung mapapansin nyo dito sa inilabas na desisyon ng International Court, mga kababayan, o itong tinatawag na arbitral tribunal, mga kababayan, nakalagay din dito, bukod doon sa 9-dash line, nakalagay din dito, mga kababayan, yung salitang kamakailan ng mga aktibidad sa reklamasyon ng lupa at iba pang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas. Labag. Ibig sabihin, labag yung ginagawa ng China na pag-angkin, mga kababayan. At gaya nga ng sabi dito, mga kababayan, sa desisyon ng arbitral tribunal na naghatol sa kaso ng Pilipinas laban sa China, ay nagpasya ng labis na pabor sa Pilipinas, mga kababayan, na tinutukoy na lahat ng pagmamay-ari natin, pamula dyan sa West Philippine Sea at saka yung mga sand decay na yan, mga kababayan, talagang tayo yung kinikilala na nagmamay-ari, hindi po ang bansang China. Kaya nga sinasabi dito, mga kababayan, na tumutukoy sa pangunahing elemento ng pag-angkin ng China, kabilang ang 9-dash line nito, kamakailan mga aktibidad sa reklamasyon ng lupa at iba pang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas ay labag sa batas. Ibig sabihin, kaya labag sa batas, kasi hindi talaga sa China. Hindi sa China yon, mga kababayan, atin yon. Kaya nga yung binabanggit dito kay Atty. Claire, mga kababayan, na kasama pa rin itong sand decay na ito sa pagmamay-ari natin, atin pa talaga yan. Tayo yung kinikilala na may-ari niyan, mga kababayan, dito sa inilabas na desisyon ng International Court o itong tinatawag na arbitral tribunal, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Arbitral tribunal na nagkaroon ng decision na pabor sa atin, di ba? So, partner, sabi nila, parang as early as 2017, gusto na rin tungkulin or nakuha na nga ito partner ng China. Pero, nung panahon ni Defense Secretary Lorenzo, okay, partner, nagtatayo na siya dyan ng shelter for the fishermen. Okay? Shelter for the fishermen. Kasi, atin naman talaga yan eh. Gusto nilang tayuan yan. Pero, ang nangyari, partner, nung umalma ang China, ang utos ni Pangulong Duterte, huwag nang ituloy yung pagpapagawa. Di takot nga. Di takot nga, mga kababayan. Dapat kasi magkakaroon dyan ng pahingahan or pwedeng tuluyan, mga kababayan, ng mga mangingisda. So ngayon, nung umalma daw, mga kababayan, itong China, bigla daw sinabi ni dating Pangulong Duterte na itigil nyo na lang yan. Ibig sabihin, mga kababayan, natakot nung umalma ang China. Pagpatuloy pa natin. There's been quite a standoff in Pag-asa Island a couple of months back. Now, the Pag-asa Island, which we occupy, is actually just about 14 nautical miles away from Subi Reef, which is already a built-up reclaim facility by China. Our troops said that there were sandbars there. We tried to put some structures in one of the sandbars near our island, and the Chinese reacted. And so the president came to know about this, and they said, let's pull out. Okay. Ito pa ang sabi. Pinag-uusapan kasi yung sandy cave na yan.
Why would, ito, partner salita ito ni Pangulong Duterte at that time. Sabi niya, kasi sinabi ni Justice Carpio, yung pagpunta-punta dyan ng mga Chinese, sabi niya, it's way of invasion. Ang sabi naman ni Pangulong Duterte, hindi daw niya ituturing niya na invasion. And sabi niya, ito yung words niya, partner, why should I defend a sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar? Partner, parte ito ng Pilipinas. So, ganun na lang yung ituring yung sandbar dahil sandbar. Hindi ka na paglalaban niya, sandbar lang. Diba? Kapag ngayon, nabudol kayo ng presidente ninyo. Diba? Kasi nga, mga kababayan, kung sakaling ipaglalaban niya ni dating Pangulong Duterte, wala naman siya mapapala. Mapapaaway pa siya sa kanyang kaibigan na bansa. Dahil yung kanya Kasi porket sandbar, mga kababayan, porket Sun K lang to, mga kababayan, hindi niya na ipaglalaban. Kasi nga naman, kung ipaglalaban niya yan at pag-aaksayahan niya ng panahon para sa kanya, di umano, wala naman siya mapapala. Kasi nga, sandbar lang daw yan. Pero, hindi niya naisip na teritoryo pa rin niya ng Pilipinas. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ito pa, sabi niya. Sabi pa niya, yung mga Chinese daw na nandiyan noon, nagpapatrol lang. Sabi niya, the Chinese are there to patrol since we are friends. President Rodrigo Duterte says he won't protest the presence of Chinese ships in Sandy Cay, a sandbar near Pag-asa Island in the West Philippine Sea. Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio earlier described the presence of Chinese ships as invasion of Philippine territory. But Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says, quote, why should I defend the sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar? He rules out filing a diplomatic protest, a suggestion. Maliwanag ang sinabi dito ni dating Pangulong Duterte na yung sabi niya dito, mga kababayan, about to sa sandbar. Carpio earlier described the presence of Chinese ships as invasion of Philippine territory. But Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says, quote, why should I defend the sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar? He rules out filing a diplomatic protest. Kita nyo yung kanyang salitang yon, mga kababayan, wala siyang pakialam Wala talaga siyang pakialam sa mga teritoryo ng Pilipinas. Kaya nga kung makikita ninyo, katakataka, hindi nakatakataka, mga kababayan, na yung issue sa Ayungin Shoal, ipinagkasundo niya na lamang sa bansang China ng ganun kadali. Kasi nga naman, kaibigan niya, mga kababayan Alam nyo, ngayon ko nare-realize na dito sa panahon ng administrasyong Duterte, dito pala kaibigan pala, mga kababayan. Porkit kaibigan mo, talagang wala ka ng karapatang questionin or wala ka ng karapatan na banggain yung kaibigan mo kasi kaibigan mo nga. Sabi niya, kaibigan niya daw, mga kababayan, yung Beijing. So kaya pala ganun, hindi mo na lang i-depend yung mga sandbar natin dyan. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Yes, as suggested by Carpio. Duterte says Chinese Ambassador Zhao Tsianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Duterte also denies Chinese ships prevented the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching Sandy Cay. Hinayaan niya, partner. Ulit. Ni Pangulong Duterte, partner. Tapos sabi pa niya, ito China assured me that they will not build anything there. I called the ambassador, I said when I read, we will assure you that we are not building anywhere there. Sabi ni Pangulong Duterte. So, sobra yung pananalib niya sa mga salita ng Chinese na hindi sila magtatayo doon. Ang hindi sila magtatayo doon dahil activity. Diba? Bakit yun ipagyayabang ng Pangulong Duterte dati? Na China assured me that they will not build anything there. They assured us they will not build anything there sa Scarborough Shoal. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kita nyo yung pananampalataya ni dating Pangulong Duterte sa bansang China, mga kababayan. Lahat ng salita ng China pinahalagahan ni dating Pangulong Duterte, nagtiwala siya.
Ay, Kuya Ron De La Cruz, mega love shoutout ha. Mega love shoutout po sa inyo. Kita nyo, mas pinaburan niya pa yung salita ng China kaysa yung salita ng kapwa niya Pilipino. Grabe. Anyway, pagpatuloy pa natin. Si Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Wala naman talaga silang karapatan magtayo ng anuman doon. Dahil atin yun. Doon sa mga binitawan salita ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, parang pinapatunayan niya na ang China kahit kailanman ay pwedeng agawin yung mga sandbar natin. Ano po, kasi hinihintay niya pa yung salita ng China kung ano yung proseso nila or status nila dun sa sandbar or dito sa Sand Cay, mga kababayan. Kung magtatayo ba sila or hindi. Nung sinabi nitong si Xi Jinping na hindi sila magtatayo, tiwalang-tiwala itong si dating Pangulong Duterte. Kung tutusin, kahit hindi mo hintayin yung salita ni Xi Jinping, wala naman talaga silang karapatan na magtayo dun sa mismong pagmamay-ari ng Pilipinas. Hindi mo kailangan ng salita ni Xi Jinping. Ang kailangan mo, President Duterte, yung matibay na paninindigan at desisyon mo. Ano po, napakaliwanag mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Any legal challenge has been brought in the South China Sea territorial dispute. Both China and the Philippines lay claim to the reefs, rocks, artificial island chains in the area and their surrounding waters. Now, the Permanent Court of Arbitration in The Hague has ruled in favor of the Philippines. The court said that China has no historic title over the waters of the South China Sea. It also found that Beijing had interfered with traditional Philippine fishing rights. These islands, the Paracels and the Spratlys, are uninhabited, but may have reserves of natural resources around them. China lays claim to roughly 85% of the South China Sea. The sea is also a major shipping route, and people... Biruin nyo kung gaano kalaki ng teritoryo ng Pilipinas na dapis na. Hindi ko nga masabing dapis ng pinabayaan na napabayaan ni dating Pangulong Duterte. Ang laki mga kababayan, sobrang laki ng teritoryo ng Pilipinas. Yung West Philippine Sea, mga kababayan, yung Scarborough Shoal, mga kababayan, yung mga Ayungin Shoal na yan, yung mga sandbar na yan, napakalaki niyan mga kababayan kung tutuusin. Kaso nga lang, hindi ko masabi sa inyo ng harapan na dapis ng napabayaan kung hindi napabayaan talaga ni dating Pangulong Duterte. Biruin nyo mga kababayan. Anyway, saan ka nagkatala? Hihintayin mo yung salita ni Xi Jinping, ikaw yung presidente ng Pilipinas at pagmamay-ari ng Pilipinas yung mga teritoryong kinakamkam ng China. Kung hindi ka ba naman takot? People across the region depend on fishing grounds here for their livelihoods. Diba? So, kaya tayo hindi nakapatayo din yung shelter for fishermen, partner. Pinahinturin ni dating Pangulong Duterte. Ano masabi mo doon? Sige nga. Dahil pull out mayroon nga silang gentleman agreement na status quo lahat. So both parties, partner. Kaya siguro lahat ng mga plano na gustong gawin natin nung mga panahon na yon, talagang hinold muna para hindi lumabag doon sa kung anumang agreement na yon. Pati pala yung mga kababayan nating fishermen, mga kababayan, apektado rin para kung tutuusin. Ano po dito sa gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte. Eto uulitin natin yung sakop nung sinasabing gentleman's agreement na yan. Pero hindi ko sinabi mga kababayan na may iba pang kahulugan yan. Baka nga mayroon pang iba pero di umano mga kababayan, hindi natin alam. Kasi nga sikreto yung naging agreement na yon. Ang una nilang kasunduan, hindi magdadala ng resupply materials para ikumpune yung mga vessels ng BRP Sierra Madre. Pangalawa, food supply lang dapat yung dadalhin mga kababayan at isang bangka lang yung papasok. Pangatlo, bawal magsama ng media. At ngayon pala mga kababayan, kung isasama natin yung about sa mga fishermen na parang hindi pinayagan ni dating Pangulong Duterte, yung pala parang pasok din. Di umano mga kababayan doon sa nangyaring kasunduan nila. Yung gentleman's agreement na yon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Na sinasabi status quo. Pero partner, yung sinasabing status quo ni Atty. Harry Roque, kung di ako nagkakamali, ay patungkol doon sa pagpapadala ng building materials. Sa status quo lang, pagkailangan pwedeng dalhin.
Still partner. No, pero, Bakit ka pumayag? Pero, bakit tayo lang? No, kasi, pag sinabing agreement, both parties Tama. Okay, mayroon, okay. Eto, pakinggan nyo mabuti mga kababayan ha. Ang tanong nitong kasama ni Atty. Claire, bakit tayo lang? Bakit tayo lang? Kasi nga, ikaw, tanungin ko kayo yung mga nanonood, na 800 mahigit na nanonood. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, kapag ba nakipagkasundo kayo sa isang tao, mga kababayan, may pakinabang ba yung taong nakipagkasundo sa inyo? Siyempre, oo, meron. Pero ikaw, papayag ka ba na nakipagkasundo ka dun sa isang tao pero siya may pakinabang, ikaw wala? Sa tingin mo, papayag ka ba? Siyempre, hindi. Pero, dito sa nangyaring gentleman's agreement na ito, ang Pilipinas ay parang walang naging pakinabang. Pero ang China ang nakinabang. Mga kababayan, nakukuha nyo yung pinupunto natin, ganon yung nangyari. So, by the way, pagpatuloy pa natin. Deal. Etong gagawin namin, dapat kayo, may ano din kayo. Diba? Gagawin dyan. Parang ganon, diba? Imagine mo partner. Diba? So, unang-una, hindi ka dapat pumayag na ganyan. Status ko na hindi namin pwedeng gawin ang BRP Sierra Madre. In the first place, partner, atin nga yun ay yung shoal. Atin yun. Diba? Sabi ko kasi, di ba, nag-try sila dito sa Scottish Islands magkaroon ng joint oil exploration. Di ba, sabi ko, kung hindi na nitiwala ang China, may karapatan tayo dyan, at sinusolo lang nila, di sila dapat nakipag-agree. Ba't sila nakipag-agree? It means alam nila ang karapatan natin. Kasi malaman nila na malaki ang pwedeng ninahin doon, o mag-drill doon, makuha na oil. Ayun, sinolo na nga. Di ba yun din yung fear dati, nung hindi pa bias, siya nangyari rin. Ang fear niya is baka saloy ng China, superpower siya. At that time, hindi pa siya kasangga ni dating Pangulong Duterte. Tingin ko human experience naman yan, na kapag ikaw mayroong kakaibang lakas at kaya mong paalisin yung mga kasama mo sa paghahanap ng tanging yaman, gagawin mo yan, lalong-lalo na kung ikaw ay isang bansa gaya ng China na uhaw para sa langis. Kita mo, Atty. Harry Roque, itong mga binitawan mong salita, kinakain mo ngayon? Diba? Alam mo pala na ganyan yung... Atty. Harry Roque, anong ginagawa mo? Eto mga kababayan mismong alam pala ni Atty. Harry Roque na ganun yung posibilidad na mangyari, kaya kinakamkam ng China yung pagmamay-ari ng Pilipinas. Kasi nga, alam natin na ang China, mga kababayan, di umano, uhaw na uhaw talaga sa langis yan. Ngayon, gagawin lahat ng China para mapaalis yung mga posibilidad na humarang doon sa kanilang gagawin na pagkuha ng langis dyan sa mga pagmamay-ari nating isla, mga kababayan, dyan sa mga minahan ng langis. So ngayon, etong sinasabi ni Atty. Harry Roque na alam pala niya, ngayon kinakain niya. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Hindi natin masisisi ang mga dayuhang bansa kung sila gagawan o papasok sa mga kontrata na magsisilbi sa kanilang mga national na interest. Ang sinasabi ko lang sa ating mga policymakers at mga namumuno dito sa Pilipinas, kung ibang magiging loyal sa Pilipinas, kung di ang Pilipino. Ang DFA naman, imbis na bantayan ng interest ng mga Pilipino, nagiging spokes entity siya para sa China, mukhang mapipilit pa nila ngayon ng mga representante ng taong bayan na i-give up yung claim natin sa Sprat list. Sa akin, 1 + 1 = 2 napakalinaw. Itong pruweba na nagwagi nga ang mga Chino sa pagbili ng ating teritoryo. Alam nyo, malaking pananagutan ni GMA dito. Kung maalala nyo, lahat yung mga anomalyang mga proyekto na pinondohan ng China, lahat yan linagdaan matapos pumasok tayo dun sa Joint Seismic Maritime Exploration Agreement sa bansang China. Bago natin pumasok ang China, maghanap at kumalap ng tanging yaman sa ating karagatan, samantalang sa saligang batas natin, tanging Pilipino lang ang gumagawa noon. No? Ang tanong, bakit niya pinayagan? Ang tingin ko, ang sagot dyan ay yung mga proyektong binigay na ngayon, isa-isa na ngayon nadideklarang null and void. No? Attorney, itong joint... Wait lang mga kababayan, naputulin muna natin dyan. Buti pa nga yung kay Gloria Macapagal Arroyo Hindi sa pinagtatanggol ko mga kababayan Buti pa yung kay Gloria Macapagal Arroyo, may napuntahan. Ano po, pero hindi ko sinasabing tama yung ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero buti pa yung kay Gloria Macapagal Arroyo, may napala kahit papaano. Mga kababayan, yung kanilang gentleman's agreement, may nangyari ba? May napuntahan ba? May napalaban sa bayan ng Pilipino? Atty. Harry Roque. Ikaw pala, eto kung tutusin si Atty. Harry Roque pala ang unang tutol dyan mga kababayan. Pero bakit ikaw yung nakipag-agreement? Bakit kayo?
Diba? At tapos ngayon, na kung saan nagbibitaw ka ng mga statement na talagang hayag na hayag, mga kababayan, na talagang meron ng gentleman's agreement sa pagitan ng dating administrasyon, sa pagitan ng dating presidente na sinusuportahan mo, Atty. Harry Roque. Pero alam mo sa sarili mo na yung ginagawang agreement na yan, talagang China lamang yung mas makikinabang. Sa madalit salita, tinraidor nyo talaga ang bansang Pilipinas. Diba? Alam nyo palang ang pupuntahan mali, pero itinuloy nyo pa rin. Alam nyo pala na makikinabang ang China ng matindi dyan sa mga kasunduang ganyan, pero itinuloy nyo pa rin. Diba? Anyway, pagpatuloy pa natin. Seismic exploration. Ito ba yung naging basihan? Pero tayo nababasa kasi na yung mga joint projects nila, Ginoong, may mga negosyante yung Pilipino. May malalaking negosyante. Well, alam mo, ito yung pumayag sila na papasukin yung survey ship ng mga Chino at tumingin kung saan yung mga gas deposits. Matapos nung pagpayag na yun, tsaka lang nagkaroon ng kontrobersiya sa Recto Bank. Ang Recto Bank, 50 kilometers away from Palawan, hindi nga yung kasapi sa Spratlys, hindi yung kasapi sa Panata. Dapat walang kontrobersiya. Pero yung Joint Maritime Seismic Exploration Agreement, pinapasok natin hanggang doon sa mga tubig na walang kontrobersiya. Kaya nagkaroon ng kontrobersiya. Siguro, may mga nahanapan China, no? So sa akin, meron din pananagutan. Ang binabanggit nyo dyan, mga agreements, mga kababayan ha, pero sila, nakipag-agreement din sila. Talaga itong dati presidenteng GMA, pero isa-isa muna, protektahan natin ang teritoryo bago natin pahabain yung kanyang pagkakakulong. Ito, tanong ko lang naman. Diba binanggit niya yung pagkakakulong ni GMA? Sabi niya, protektahan muna yung mga teritoryo bago pahabain yung pagkakakulong ni GMA. Ngayon, mga kababayan, ako naman yung magsasabi sa publiko at mananawagan sa Administrasyong Marcos, mga kababayan, na protektahan natin yung ating teritoryo at pahabain yung pagkakakulong nung mga mapapatunayang nagtaksil sa Pilipinas. Hindi ako natatakot ihayag yan, mga kababayan, sa totoo lang. Hindi ako natatakot ihayag yan ganyan. Kasi, alam niyo kung bakit? Mismong kay Atty. Harry Roque na nanggaling yan eh. Bago pahabain ang pagkakakulong ng mga nagtaksil sa Pilipinas, protektahan muna natin yung mga teritoryo natin. May nagtaksil, may nakipag-gentleman's agreement. Mga kababayan, kahit pasabihing verbal yan, nakipag-agreement pa rin po kayo. Diba? Sabi dito, bakit di mo patulan si Jay? Hindi po ako pumapatol sa mga walang substance. Alam nyo, kaysa pumatol ako dyan sa mga vlogger ng didishit na yan, mga kababayan, na puro mura lang yung alam, magre-research na lang ako para kahit papaano, maganda pa yung maitalakay kong topic sa inyo. Mga kababayan, sa totoo lang, mahirap pumatol sa walang substance. Ibababa mo yung level mo, mahirap. Kanyang, kung ako nagkakamali, parang 2013. Kana iba grabe, no? Niya, naging kaalyado na siya ni Pangulong Duterte. Yung joint exploration daw ay allowed. Joint exploration and exploitation will be undertaken by both Philippine and Chinese nationals. Kinain mo yung sinabi mo, Atty. Harry Roque. Akala ko ba protektahan ng Pilipinas sa bansang China? Pero bakit nung naging kaalyado ka ni dating Pangulong Duterte at nagkaposisyon ka sa Administrasyong Duterte, nagbago yung timpla mo? Diba? Biruin nyo, mga kababayan ha, nagbago yung kanyang pananaw sa usaping China at Pilipinas. Sa usaping teritoryo ng Pilipinas. Ano po laban sa China? Ipagpatuloy pa natin. Now, having said that, ownership is not material here. The areas that may be subjected to joint development is EEZ, Exclusive Economic Zone, where we only exercise sovereign rights. So let's not talk about ownership because sovereign rights is different from title. No? Yes, we can enter into joint exploration and joint exploitation with foreign entities, provided that it complies with the Constitution. Among others, it be pursuant to a written agreement signed by the President and submitted to Congress. Sinabi ko kagabi, 2023 January, naglabas ang Supreme Court decision na yung joint exploration para sa oil, exploration ng oil, void. According to the Supreme Court, yung ginawa ni Gloria. Pag-ibig mo rin yung gagawin yung balak na gawin o yung ginawang pagdidesisyon ni Pangulong Duterte patungkol sa oil exploration, di pwede din. Exclusive economic zone natin yun. At tayo lang ang pwede ma-explore doon. Kaya yung mga berbar na, sige, pwede na kayo mangisda.
Diba? Ganun na ginagawa ni Pangulong Duterte. O sige, pwede na kayo mangisda. Sa salita lang yan. Pwede na. Allowed na kayo. 50-50 tayo. O hati tayo. Para tayo Grabe, no? mangisda dito sa easy natin. Oo. Bawal din yun. Kaya nga kahit sabihin natin verbal yan, lalo na't presidente ng Pilipinas yung nagsalita niyan, mga kababayan, yung salita ng presidente ng Pilipinas, gaya nga nasabi ni Kibuloy, makapangyarihan yan. Diba sabi ni Kibuloy, nung nagkaanuhan sila ni Kuya Mike Abe, yung salita ng presidente ng Pilipinas, makapangyarihan yan. Ngayon sinasabi ni Roque, verbal agreement lang naman yan, oral agreement lang naman yan. Natural, presidente yung nagsalita, makapangyarihan yung salita ng presidente, pangahawakan niya ng presidente ng China. Diba, kahit sabihin ninyong verbal yan o ano, kasunduan pa rin yan, agreement pa rin yan. Diba, bawal din yung against the Constitution pa rin yun, violation pa rin ng Constitution yun. Saan kayo nagkatala? Yung China mangingisda, sinabi ng presidente yung China mangingisda sa pagmamay-ari ng Pilipinas. Pero ang hatian, mga kababayan, hindi man lang naging 70-30. Naging 50-50 pa. Kaso nga lang, partner, hindi nga nila yan, partner, kinokonsidera. Hindi nila yan, partner, tawag na ito, nirerespeto. Kasi ang kanilang paniniwala sa kanila yan. Partner. Oo. Kaya hindi din natin alam kung ano ba ang pwedeng gawing paraan dyan. Sabi nga ng ilang mga eksperto, partner, it's about time for our government na para mag-isip ng ibang strategiya. Tama. Hindi na lang puro pagpoprotesta, partner. Kasi yung mga ginagawa nating pagpoprotesta laban rito sa ginagawa ng China sa atin, dyan sa West Philippine Sea, mukhang hindi naman, partner, binabaliwala naman At binabaliwala, sa madaling salita, hindi effective para sa kanila. Walang nangyayari. Ang nakikita ko dito, mga kababayan, na pwedeng gawin ng Pilipinas, hindi sa nagmamagaling tayo ito opinion lang natin ito. Kung nagawa natin silang talunin sa international court, mga kababayan, bakit hindi ulit tayo mag-file ng another demanda ulit laban dito sa China sa international court ulit, mga kababayan? Para kung sakaling matalo ulit natin sila sa pangalawang pagkakataon, doon mas ma-realize nila na talagang wala silang kapangyarihan para kuhanin yung West Philippine Sea yan. At kung gagawa sila ng dahas, mga kababayan, alam naman natin kung gaano kagaling ng ating presidente ngayon. Dahil si Pangulong BBM, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, yung kini-question nila na travel na yan, mga kababayan, hindi lang naman usaping ekonomiya yung pinag-uusapan doon. Kung hindi, usapin din mga kababayan ng pakikipag-alyansa. Kaya nga kung mapapansin nyo halos hindi ko naman sinasabing lahat ng bansa nalibot na ng ating presidente, pero karamihan sa mga malalakas na bansa, mga kababayan, ay kinausap ng ating presidente patungkol po, mga kababayan, sa usaping nakikipag-alyansa. So ngayon, kung ganyan yung ginagawa ng ating presidente, nakikipag-alyansa tayo sa mga malalakas na bansa, malaki ang posibilidad, mga kababayan, na hindi na tayo buli-bulihin ni ang bansang China. Kung marirealize ng bansang China na talo sila sa pangalawang pagkakataon at magsasagawa ulit sila ng matinding panghaharas sa mga kababayan nating Pilipino katulad ng Philippine Coast Guard dyan sa ating pagmamay-aring mga isla, mga kababayan, o yung mga ipinaglalaban nating teritoryo, kung sakaling gagawa sila ng isang hakbang na magpuprovok sa Pilipinas para gumawa din ng isang hakbang na hindi nila inaasahan, baka magulat sila kung sino yung mga nasa sa likod ng Pilipinas, mga kababayan. Kaya nga kung makikita nyo yung mga nagsasabi lang na takot, mga kababayan, ang Pilipinas sa bansang China, baka magulat na lang kayo kapag hindi na nakapagtimpe ang ating bansa, mga kababayan, at gumawa tayo ng aksyon. Baka magulat na lang sila kung sino yung mga kaalyado na nasa sa likod ng Pilipinas. So anyway, pagpatuloy pa natin. Partner, alam kasi ng China
pinaramdam kasi ni dating Pangulong Duterte na duwag tayo. Tama! Ngayon, iba na yung administrasyon. Kita ninyo nung panahon ni Benigno Aquino III, mga kababayan, nakita nyo ba na minenos-menos tayo, mga kababayan, ng China? Hindi, mga kababayan. Kaya lang tayo minimenos ng China ngayon kasi nga ipinakita ni dating Pangulong Duterte na mahina tayo, na duwag tayo, na kaya tayong i-underdog ng bansang China, mga kababayan. Pero sa ipinapakita ngayon ni PBBM, talagang marirealize ng China na ang Pilipinas ngayon ay hindi na basta-basta at kaya na nating lumaban at hindi lang basta oo lang ng oo. Mga kababayan, ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Iba na ngayon yung administrasyon. Yun yung problema. No. Oo, pero paano natin ipapakita? Kumbaga sa chef, namamati tayo doon. Hanggang ngayon, kasi pinakita ng dating Pangulong Duterte, ano lang yung pwersa natin. Oo. Hindi, kasi kanya-kanyang administrasyon partner, kanya-kanyang pangulo, meron din silang mga diskarte dyan eh. May mga sarili silang mga approach sa kung paano mabibigyan ng solusyon etong matagal na problema, partner, sa territorial dispute laban sa China dyan sa West Philippine Sea. Maybe, nung nakarang administrasyon, yun ang inisip niyang strategy. Yun ang naisip niyang posibleng pwedeng solusyon. The best. The best na yon, partner. Hanggang doon lang kasi Pangulong Duterte. Ito, nasa na yung meron siya dito, parang 2019, sinabi niya, wag yung sasakupin yung or wag yung kakantiin yung Pag-asa Island, otherwise it means war. O nasa na yun? Wala nga. Nasa na yun? Samantalang, partner, noong 2019, May 24, tandaan mo, meron nakita, January 2019, may nakitang 275 Chinese vessels appeared near T2. Ito yung Pag-asa Island. Atin yan eh. May mga tao nakatira na dyan eh. Tama. Pilipino. Mga botante pa mga yan. Pinarehistro pa mga yan. Nung dating nakatira ang Pilipino dyan at hindi pa nakikita yung pwedeng mamina ng mga oil dyan, walang tumututol na pagtira dyan. Pati kasi sabi ko, partner, yung Kalayaan Island as early as panahon ni dating Pangulong Marcos, 1978. Napadeklara nga niyang Kalayaan Island yan. Hindi naman mainit nun eh. Kasi wala pa nga nakikita na pwedeng minahin at the time. Diba? Alam nyo, kahit anong tingnan ko dito, mga kababayan, na pwedeng lusutan ng mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte at saka ni dating Pangulong Duterte sa isyong ito, mga kababayan, wala akong nakikita eh. Isa lang yung nakikita ko dito, mga kababayan, kung hindi ipatawag sila sa Senado at saka sa Kongreso at gisahin sila doon sa usaping ito. Kung ano ba talaga yung nangyari at nilalaman nito nga sinasabi nilang verbal gentleman's agreement na ito. Mga kababayan, ano po sabi pagpatuloy pa natin? So yun, partner. Naging lang. Masyado lang natin na pagbigyan. Okay, we do not want war. Pero, sabi ko nga, may paraan na pwedeng gawin na hindi oo lang ng oo sa gusto ng China at the time. Tama! Partner, mismo si Secretary Delfin Lorenzana, gusto niya magpatayo ng ng structure. Okay. Sa sarili nating sandbar. Yan, yung pinuntahan ng makakayong partner. Para sa fishermen. Yung Sandy Cay. Sandy Cay ba yun? Sandy Cay, yung sandbar. Sandy Cay. Pinahintuhan ni Pangulong Duterte. Diba? Ano yun? Ang duwag naman masyado. Shelter lang, partner. Doon nga sa isang lugar natin, partner, military base na nga na dinala ng China eh. Shelter lang ng fishermen, yun nga, partner. Hindi naman siguro. Kung presidente ka, magpapadala ako doon, magpapagawa ako ng shelter. Anong gagawin ng China? Sasabukin ba tayo? Well, yan ang iniiwasan siguro sila ng tao? Papadilin ba nila yung mga taong sa kung anong posible magiging resulta nun? Eto kasi, mga kababayan eto yung hindi naisip ni dating Pangulong Duterte. Sa bagay, hindi rin natin masisisi si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Hindi sa pinagtatanggol ko Eto yung komento ko lang, mga kababayan. Kasi nga, inaway niya yung ibang mga malalakas na bansa at nakipaggalyado siya
sa mga bansa na talagang may masamang nais sa Pilipinas. Nakuha niyo yung pinupunto natin, di ba inaway ni dating Pangulong Duterte ang Amerika, mga kababayan? At nung inaway niya ang Amerika, nakipag-alyado siya sa China, mga kababayan. So ngayon, hindi niya alam na sa pakikipag-alyado niya sa China, mga kababayan, nakahanap ang China ng paraan para hawakan siya sa liig. Ano po, katulad nga nito sinasabi ni Atty. Claire, fisherman shelter lang yung ipapatayo natin na duwag pa tayo. Kaya nga kung makikita ninyo, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na weak leader, sa kanya bumabagsak yun sa kanya tumatama, mga kababayan. Kasi unang-una, kung ngayon nangyari yan, na magpapatayo tayo ng shelter, tapos papasabugin niya ng China, and then makakapatay sila ng mga Coast Guard or Philippine Coast Guard, mga kababayan, yan na yung isang simbolo na pagsisisihan ng China, mga kababayan, or isang hakbang nila na pagsisisihan nila habang buhay, kasi yan ay magpupurubok ng matinding gera, magsasagawa ng pag-aksyon ng international, para kundinahin etong China, mga kababayan, sa gagawin nilang hakbang ngayon. At hindi yan nahayaan ng China, mga kababayan, kung sakasakali. Kaya nga kung mapapansin ninyo, hindi ako naniniwala na kakayanin ng China na pumatay ng Pilipino. Ng Philippine Coast Guard, kasi may pinoprotektahan din sila, mga kababayan. Ngayon, ito yung nakakapagtaka kay dating Pangulong Duterte. Nung magpapatayo tayo dyan ng shelter dyan sa sandbar, nag-alma lang ang China, kinatakutan niya na agad. Diba? Hindi naman basta-basta mamamaril or basta-basta magpapasabog yung mga taga-China. Kasi nga may pinoprotektahan yan at ayaw nila na magera sila ng mga kaalyado nating bansa, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Baka yun ang iniiwasan, partner. Oo. Diba atin yun. Oo. Sabi nga natin, pag property natin, we have the right to enjoy, we have the right to possess. Diba, enjoy and possess yan Bakit mo pinitigilan yung enjoyment mo, pati possession ko, pinitigilan mo? Diba? Di wala kang karapatan dito, dahil this is already awarded as, kumbaga, sa decision partner, it was clear. It is clear, partner. It is clear na atin yun. No question about that. Pati ba inaban? Tayo na ng shelter, hindi ka naman magiging agresibo, diba? O katulad, tingin ko nga, partner, diba, tandaan mo yung boya? Oo. Panahon na ni Pangulong Marcos. Marcos na yun, tinanggal. Diba? Oo. Sabi natin, kaya, baka naglagay ng boya ang Chinese government. Sabi natin, tanggalin kaya o hindi, baka gera yan. Tinanggal na. May nabaril ba? No. Tinanggal na. To show some aggressiveness as well, partner. Hindi parang laging yung bahagyong buntot. Diba? Yun yung boya ng China, mga kababayan, na natanggal sa administrasyon ni PBBM. Pero wala naman nasaktan doon. Wala namang nangyari na harasan doon, mga kababayan. At walang nagawa ang China nung ipinatanggal yon ng administrasyong Marcos, mga kababayan. Take note, walang nagawa ang bansang China nung ipinatanggal yung mga boya ng administrasyong Marcos. So ngayon, eto tanong ko sa mga Duterte shit vlogger or supporter, mga kababayan, sa mga DD shit vlogger supporter. Eto sino ngayon ang tunay na weak leader? Yung administrasyon na nagpatanggal ng boya ng mga taga-China na walang ginawang aksyon ng China, mga kababayan, at walang nasaktan? O etong tinutukoy ninyo na magiting at matapang ninyong presidente na magpapatayo lang dapat ng shelter dito sa may sandbar natin, sa may Sandy Cay, mga kababayan, na nung nag-alma ang China, biglang natakot, inurong. Hindi na itinuloy. O ngayon, sino ang weak leader dun sa dalawa, mga kababayan? Diba? So ipagpatuloy pa natin. Hindi pwede dito, lagi tayong gaganituin. We don't mean war, but we have to fight for our rights. Kahit sa paraan, tayo na shelter, o di gawa na shelter. Ipinahinto ni Pangulong Duterte, shelter lang yung pati nabagpabuntot niya. Sino ba naman na hindi mag-iinit ang ulo noon? Siguro wala na magawa si Secretary Delfin Lorenzana kasi at that time nag-start siya magpa-construct Tapos Pangulo mo biglang atras. O sino ka ba naman para hindi ka rin umatras? Wala nga nakitang matapang si Secretary. Ako ramdam ko matapang si Secretary Lorenzana. Wala na siyang magawa. Kasi yung presidente niya, bahagyong buntot. Tama!
Sa poll. Ito sabi Diba? ni Talatak, Sir Rob. Ano? Sa poll. Sa poll, ang mga didisit vlogger supporter, ano kayo? Sa poll kayo kay Attorney Claire. Biruin nyo nga naman. Itinatayo na yung shelter, siguro may nasimula na mga kababayan. Pero biglang ipinaurong ni dating Pangulong Duterte kasi nga natakot sa China. Nabahag ang buntot di umano mga kababayan. Kasi nga nung nag-alma ang China, biglang ipinatigil. Pero yung administrasyong Marcos nung ipinatanggal mga kababayan, yung mga boya ng China, walang nagawa ang China at walang nasaktan. Biruin nyo kung gaano kagaling ni PBBM mga kababayan. Buti pa nga si PBBM may bayag mga kababayan eh. Pero hindi ko sinasabing walang bayag si dating Pangulong Duterte. Sabi ko lang, buti pa si PBBM may bayag na kayang ipag-utos na tanggalin ng boya ng China. Tapos walang nagawa ang China. Pero dito, kay dating Pangulong Duterte, shelter lang mga kababayan ng mga mangingisda. Na dapat ay itatayo dito sa may Sandy Cay or dito sa may sandbar. Mga kababayan, nag-alma ang China, wala. Nga, urong. Yan ba yung matapang at may paninindigan gaya ng sinasabi ni Banat Bay? Odd, please read. Question of fact, ang paniniwalang yan na sinasabi mo at na-resolve na yan ng arbitral court. Atin ang territories na yan. Period. Sabi ni Talata. Tama! Atin kasi yan, kasi napakaliwanag dito mga kababayan. Tanggalin ko lang yung comment natin. Napakaliwanag kasi ng sinasabi dito. Ayan atin yan, iginawad sa atin yan. Ito pa 3 ulit ko na ata itong sinasabi dito, itong inilabas na desisyon ng International Court. Pa 3 ulit na natin to para doon sa mga bagong dating. Sinasabi kasi dito, nung Hulyo 12, 2016, ng arbitral tribunal na naghatol sa kaso ng Pilipinas laban sa China sa South China Sea ay nagpasya ng labis na pabor sa Pilipinas. O biruin nyo, labis na pabor, ibig sabihin sa atin, mga kababayan, na tinutukoy na ang pangunahing elemento ng pag-angkin ng China kabilang ang 9-dash line nito. Kamakailan, mga aktibidad at reklamasyon ng lupa at iba pang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas ay labag sa batas. Ibig sabihin, yung ginagawang aksyon ng China na pagkamkam sa ating mga ari-arian, let's say sa ating mga teritoryo, mga kababayan, katulad ng mga Scarborough Shoal, Ayungin Shoal, West Philippine Sea, yung mga San Kay na yan, mga kababayan, ay labag talaga sa batas. Kasi nga, pagmamay-ari yan ng Pilipinas. Ngayon, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na yung mga mangingisda ng China, mangingisda sa West Philippine Sea, tapos 50-50 pa mga kababayan, labag na sa batas yun eh. 'Di ba? 50-50 ang hatian pero atin yung karagatan, mga kababayan, labag na sa batas. Tapos yung pinaurong ni dating Pangulong Duterte, yung pagpapatayo dapat ng shelter dito sa may sandbar sa pagmamay-ari natin dahil nga sa nag-alman China, doon pa lang mga kababayan yung ginawa ni dating Pangulong Duterte yun, ipinakita niya yung pagpabor niya sa kagustuhan ng China na ipatigil yung mga infrastructure na ipinagagawa natin dito sa mga pagmamay-ari natin na isla, mga kababayan. Katulad po nitong West Philippine Sea at saka nitong mga sandbar. Ano po, so why ba ipagpatuloy pa natin? Nagkinit na rin si Talatak, no? Yung point, partner, marami tayong teritoryo na kumbaga sabi nga ni Talatak, na desisyon na yan atin yan. Ngayon, bakit? Ito kanina nag-a-analyze ako, partner, mga ka-UB. Sa lahat na rin dito. Ina-analyze ko, bakit ayaw nila sumalang sa arbitral tribunal at the time. Paano sila? Bakit? Ayaw sa court. Para maging tama ang proseso. Kung sa inyo, kung amin. Eto, pakinggan nyo yung analyst ni Atty. Claire, mga kababayan, about kung bakit ayaw sumalang ng China, ayaw tanggapin ng China yung paghahamon ni Secretary Gibo, mga kababayan, at yung mga panahong pwede silang magsampa ng demanda laban sa Pilipinas. Eto, pakinggan nyo yung analyst niya. Kasi, mga ka-UB, China knows, hindi kanila yun. Kasi kung alam nila kanila yon, mas matapang pa yan sa atin. Tama! The government knows, hindi kanila yan.
At dadaanin lang nila yan sa pambubuli. Correct. Tama. Diba? Dadaanin lang yan sa, hindi nga kami naniniwala dyan. Hindi kami maniniwala sa mga desisyon na yan because this is our territory. Kasi nga naniniwala pa rin talaga mga kababayan ang China sa panahong una. Sa panahong una kasi pagka pinabagsak mo yung isang bansa, mga kababayan, pwede mong sakupin yung kanilang bansa. Mga kababayan, yun yung gustong mangyari ng China, kaya niya binubuli ang Pilipinas. Siguro pag nabuli niya ang Pilipinas, nawala ng pag-asa ang Pilipinas, natakot ang Pilipinas, at ibinigay na ng Pilipinas ng kusa, yung West Philippine Sea, doon nila makakamtan yung panalo nila. Kaya nga ang ginagawa nila, kahit anong paghahamon natin, nadalhin sa international court, hindi nila kaya. Kasi nga unang-una, mga kababayan, alam nila sa sarili nilang hindi nila pagmamay-ari yon. Kaya lang sila nagkaroon ng idea na pwede nila makuha ang West Philippine Sea, mga kababayan, dahil kay dating Pangulong Duterte. Dahil nakipag-alyansa sila at nakipag-agreement sila dito sa bansang China. Na kung saan, ang iniisip ng mga taga-China, lalo na ng mga China official, na pwede nilang gawing sunod-sunuran or pwede nilang gawing utos-utusan etong mga Pilipino, etong bansang Pilipinas. Kasi nga, yung presidente, oo lang ng oo sa sinasabi ng kanilang presidente. Napakaliwanag mga kababayan. Kaya ayaw lumaban ng China battle by legal kasi hindi nila kayang ipaglaban ng legal yan. Bakit? Alam nila sa sarili nilang hindi kanila yan. Napakaliwanag. Ang galing ni Atty. Claire, ipagpatuloy pa natin. Nasaan nga ang mga historical mga facts mo na hindi naman kinikilala sa UNCLOS? Diba? Parte ka eh. Parte ka ng UN. Parte ka nitong UNCLOS na to. Pero hindi mo kikilalanin kasi hindi magiging pabor sa'yo. And the Chinese national China government knows that. Na talagang hindi sila kanila papabor dahil wala silang anumang dokumento at wala silang basihan ang kinin yung teritoryo ng Pilipinas. Tama. Kaya ganon, ang mangyayari lang yan, talagang mambubuli, bahala kayo sa desisyon nyo, katulad nga ni Pangulong Duterte dati, just throw it in the waste can, waste basket, then gagawin namin yung gusto namin. Katulad sa Sandy Kay. Saan ba? Ginawa scientist. Ako ba teritoryo yan eh? Bakit nandun sila? Diba? Problem with us lang is hindi natin makayang makapaggera. Dahil hindi tayo pinrepair ng dati natin mga leaders. Tama. Sabi rito, alam niyo, sabi dito ni Rebito na ito, napakaganda ng tanong. Ano kaya mas malala, yung martial law ni Marcos Sr. or yung drug war ni Duterte? Alam niyo kung tatanungin niyo mas malala yung drug war. Hindi sa pagiging bias mga kababayan. Kasi yung martial law ng dating administrasyong Marcos, kahit mayaman ka, eto base sa kwento ng mga matatanda kahit mayaman ka, basta nakagawa ka ng pagkakamali, talagang pagbabayaran mo yung pagkakamali mong yon. Yun ang sabi sa akin ng mga lolo't lola ko mga kababayan. At ng mga matatanda na nakakausap ko dito sa amin. Kahit mayaman ka, hindi ka sisinuhin. Kahit pasabihing negosyante ka, hindi ka sisinuhin. Mga kababayan, nung panahon ng martial law ni former President Ferdinand Marcos Sr. Pero dito sa war on drug, mga kababayan, nakakita ba kayo ng drug lord na itinumba? Wala! Ano nakita ninyo? Pobreng katulad natin. Sa martial law, walang pinipili. Basta nagkamali ka, tatamaan ka. Pero sa war on drug, basta mahirap ka, ikaw ang tatamaan. Sabi rito ni Jose, relax. Results, tawa ba? Sa ngayon, meron naman daw tayong nakakakuha ng support sa ibang bansa. Tama! Kaya hindi masasabi na hindi effective ang ginagawa ng Pinas ngayon. Yes, pero maganda rin kasi, maganda rin ang nangyayari sa atin. Tapos nakikita ng buong mundo kung anong ginagawang pambubuli ng China sa atin, partner. Diba? Actually, sabi ko nga, tayo lang ang nabubuli ng China. Tayo lang. Yung ibang umangkin dyan, hindi naman ganun ka. Napamper sila ng panahon ng Pangulong Duterte. Kahit hindi sabihin na, kahit umamin sila o hindi umamin, marami silang deal na hindi natin alam. Kaya nga. At saka mga kababayan, ito na lang Ito na lang yung tingnan ninyo. Nakita nyo ba na ang Taiwan ay binuli ng China? Or nakita nyo ba ng mga Taiwan Coast Guard, mga kababayan, talagang hinaharas ng katulad ng sa atin?
Hindi nyo makikita bakit. Kasi alam ng China na sa likod ng Taiwan, mga kababayan, marami mga malalakas na bansa ang nakaback up dyan. So ngayon, bakit tayo lang yung binubuli? Kasi nga, ipinakita dati ni dating Pangulong Duterte na mahina ang Pilipinas, mga kababayan. Kasi nga yung presidente, ipinakita niya yung kanyang kahinaan sa presidente ng China. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Diba? Hinayaan ng China. Lumaki, lumawak. No. Yung expansionism ng China, nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte na disadvantage ng Pilipinas. No. Hinayaan kasi. Diba? Sa Vietnam ba? Sa ibang bansa ba? Hayaan mo na sarili mong sandbar? Tauhan at puntahan ng mga Chinese vessels? 275 vessels pa man din? Of course hindi. Pero bakit natin, anong sabi ni Pangulong Duterte? Hayaan mo, nagpapatrol lang yan because we are friends. Ha? Sarili mo teritoryo, pinababantayan naman sa China? Haba? Diba? Saka, he didn't care about the sandbar. Sabi niya, diba? Why should I defend that sandbar? Tama bang salita yun ng presidente? Ha? Kahit kaliit-liit ang parte ng teritoryo ng Pilipinas, dapat mong ipaglaban. Tama! Oh. Now, can we consider the Duterte as a hero? Oo. Kayo na sumagot niyan. No, sabi ni Dian Cos, hello po, mother ko po ay history teacher. Sabi pa niya, 1990 sinabi niya na ang ulo ng langis ay nasa Pilipinas na malapit sa Brunei. Palawan Island po ang malapit. Hindi, actually yun, di ba nagsagawa din sila ng joint exploration, sabi mo nga partner dati. At nakita naman nila kung gaano kung gaano kadaming langis ang pupwede nilang may extract dyan. So hanggang sa Lunes, magkita't magkarinig tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalala. So eto mga kababayan, putulin na natin dito Napakaliwanag naman dito sa vlog na inilabas ni Atty. Claire Castro, mga kababayan, na si dating Pangulong Duterte nga nabahag ang buntot dito sa China. Dahil kung tutusin mga kababayan biruin mo, yung administrasyon ni PBBM, gaya ng sabi ko kanina, nung ipinatanggal yung boya, walang nagawang aksyon ng China. Para harasin yung mga nagtanggal ng boya. Pero, mga kababayan, walang nasaktan. Pero dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung sinisimulan na yung proyekto para sa pahingahan ng mga mangingisda o shelter na pwedeng tuluyan ng mga fisherman, mga kababayan, o yung mga mangingisda natin, nung nag-alma ang China, ipinahinto niya. Ibig sabihin, ipinakita niya yung kanyang kahinaan. Sa bansang China. Kaya nga kung mapapansin ninyo, gaya nga nasabi ko kanina, buti pa ang Taiwan, napakaliit na bansa nun mga kababayan, pero kinatatakutan ng China. At hindi kayang minus-minusin, at hindi kayang atsuy-atsuyin ng bansang China. Kasi nga, alam ng China at may idea ang China kung gaano kalakas ang nasa sa likod ng Taiwan. At ang alam naman natin na ipinaglaban din ng Taiwan ang kanilang sovereignty, mga kababayan, at ang kanilang pagmamay-ari. Laban po dito sa China. So ngayon mga kababayan, eto yung sa akin lang naman. Sana maimbestigahan ito sa Senado at saka sa Kongreso para malaman natin kung ano pa yung talagang mas nilalaman pa nung kanilang sinasabing verbal gentleman's agreement, mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin, baka hindi lang yung mga nabanggit na kondisyon yung nilalaman ng verbal gentleman's agreement na yun. Baka nga naibenta na yung West Philippines or yung mga kababayan, Ayungin Shoal. Baka nga naibenta na yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Karapatan naman siguro ng sambayan ng Pilipino na malaman, mga kababayan, kung ano ba talaga yung nilalaman ng kanilang kasunduang yon. Mahirap kasi magtiwala sa salita ni Roque. Mga kababayan, mas maganda na maimbestigahan talaga sila sa Senado o kaya sa Kongreso. At para makita din ng sambayan ng Pilipino kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo at hindi. So anyway mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa hinimay nating talakayan dito sa vlog na inilabas ni Atty. Claire. At ikinikredit ko sa kanya ito mga kababayan. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe kay Batas with Atty. Claire Castro. Kanila po yan, hindi po yan natin. Ginawan lamang po natin ang reaction video. At comment below na lamang po kung ano po ang opinion ninyo hingil po sa topic na ito.